Tuloy po ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival sa Naga City, Camarines Sur sa kabila po ng mga pag-ulan. Nakatutok si EJ Gomez. Maulan, pero hindi natinag ang mga grupong ito sa pag-indak para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Para po ito sa ating ina. Sana i-enjoy natin ng Peña Francia Festival. Masaya kami na isa kami sa mga dumalo ngayong kapiyasahan ng Peña Francia. Alas 7 pa ng umaga nang magsimula ang paradang ito na bahagi ng Peña Francia Festival. Itong mga pumaparadang ito sa parade competition na ito ay mga estudyante sa maraming paaralan sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. Iniikot nila ang sentro ng Naga City. Mag-aalauna na ng hapon pero di pa rin natatapos ang parada. Di sila nagpapatinag sa malakas na pag-uulan. Bago ang parada ngayong araw, ginanap kahapon ang traslasyon sa Naga City para sa Our Lady of Peña Francia, na dinaluhan ng mahigit 1 milyong deboto mula sa iba't ibang lugar. Ayon sa LDRRMO, mahigit 500 tao ang kinailangan ng medical attention dahil sa pagkahilo at pagkaipit kahapon. 20 sa kanila ay dinala sa ospital. Umulan o umaraw, hindi napigilan ang debosyon ng marami para sa Our Lady of Peña Francia. Handa raw ang lokal na pamahalaan sa anumang posibleng banta laban sa taunang selebrasyon. Ito na po kasi yung tradisyon ng mga taga-Naga, taga-Camarines Sur, maging po mga Bicolano. Meron naman po tayong mga contingency plans at meron po tayong Emergency Operation Center na magbibigay ng hudyat kung kailan po pwedeng itigil o hindi. No rain, no typhoon, no sun can stop devotees of the Blessed Mother from joining the procession. Every weather is good weather for the Bicolanos whenever we speak of our devotion to our Blessed Mother, to our beloved Ina. Wala namang naitalang baha na dulot ng pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mula na tumaas ang kaso ng African Swine Fever, napansin ng Agriculture Department na bumaba ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Patuloy naman ang rollout ng bakuna kontra ASF. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang kumbinsi ang mga retailers sa kanilang mga suki na ligtas kainin ang tinda nilang karning baboy sa kabila ng banta ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Tinatatakan nila bago ikakarga po yan, kaya wala talagang may sakit na makakalusot. Sa San Ildefonso, Bulacan po nanggagaling yung baboy namin at saka hindi po kami kumukuha ng mga backyard kasi medyo po ngayon yung mga backyard. Nandun yung case ng ASF po. Sa kabila nito, apektado pa rin daw ang kanilang benta. Bumagsak sa 260 pesos kada kilo ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market, 270 pesos na ang retail price ng kasim. Because of the initial scare, because of ASF, pero unti-unti na rin bumabalik, yung prevailing prices natin ngayon nasa 320 pesos per kilo. At yung in terms of supply ay bumabalik na po sa dati. Para mapigilan ang pagkalat ng ASF, patuloy ang rollout ng vaccine ng DA at Bureau of Animal Industry sa piling lugar. Inaasang sa Oktubre darating na ang kabuang 600,000 doses ng ASF vaccine sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, palalawigin na ang controlled vaccination sa Visayas at Mindanao. Sa pinakauling datos ng Bureau of Animal Industry, umabot na sa 472 ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Ang dami nang humihingi ng bakuna. At sa dami nang humihingi nito at malalaking farm, may mga malalaking farm pa, ay kayang ubusin yung dismil ngayong September. Sa bigas, sa taya ng DA, maaaring maramdaman ang pagbaba ng presyo nito sa Oktubre dahil sa epekto ng Executive Order No. 62 na nagbababa ng tariff sa bigas sa 15% mula sa 35%. Sa ngayon, 45 pesos per kilo ang bigas sa ilang pamilihan. Stable din ang presyo ng iba pang produktong agrikultura tulad ng sibuyas na mula 250 pesos kada kilo noon, bumaba na sa 75 to 120 kada kilo. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng isda sa kabila ng simula ng close fishing season sa ilang lugar sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.
Excited ang global girl group na Cat's Eye na makita ang kanilang Pinoy fans. Nais din daw ng Pinay member na si Sofia na masubukan ng members ang home-cooked Filipino food. Narito ang aking chika. Don't press ignore dahil bibisita sa Pilipinas ang global girl group na Cat's Eye mula September 17 to 19. Filo Icons check in at the gate and come through sa kanilang official fan showcase on September 18. Pero bago yan, nakipagkulitan muna sa atin online ang members na excited nang makita ang Pinoy fans sa kanilang Asia Tour. Kwento ng Cat's Eye leader, ang Pilipina na si Sofia La Forteza, ipapasubok niya sa ibang members ang iba't ibang home-cooked Filipino food. Oh, they're gonna come to my house to eat. Yeah. Filipino has to be home-cooked. Ang rising multinational girl group, grateful sa pagmamahal at suporta ng kanilang fans from all over the world. Like sometimes I wake up and I look at my phone and I'm like, oh my gosh, like there's people from across the world doing our dance. I couldn't be more grateful. It feels like we're a part of history, like something that's really going to make an impact. So yeah, it's a big honor for us. Mensahe nila para sa kanilang Pinoy fans. We're so excited, all of us. I'm so excited to come back to the Philippines and along with everybody else in the group. You guys have always been so supportive. And we can't wait to see y'all in person. Mahal ko kayo! Nakipagkulitan ang young actors ng Pulang Araw sa mga booth sa Manila International Book Fair kabilang ang GMA Store booth. Game na ipinakita nila Cassie Lavarias, Cheska Maranan, Miguel Jocno, Francesco Maafi at Tyrod Dailusan. Ang mga Pulang Araw merch tulad ng hoodies, postcards, posters at iba pa. Inikot din nila ang booths na may mga libro tungkol sa World War II at Philippine history kung saan nakabase ang kanilang serye. Kwento nila kaabang-abang daw ang mga susunod na eksena sa Pulang Araw na ipapakita ang iba't ibang flashbacks at muli raw silang makikita. Kinumpirma ng Presidential Communications Office na nag-perform sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos ang English pop rock band na Duran Duran. Anila inihanda ng mga kaibigan ng Pangulo ang birthday party na ginanap sa isang hotel sa Pasay. Sabi ng PCO na na-surprise daw ang Pangulo sa party. Doon lang daw nalaman ng Pangulo na imbitado para mag-perform ang grupo. Bago ito, ipinagdiwang daw ni PBBM ang kanyang kaarawan sa opisina at nagtrabaho kabilang ang pagbisita sa mga magsasaka. Binuksan din daw ang gate ng Malacanang kung saan may mga food booth at welcome na pinapasok ang mga tao. All set na para sa back-to-back premiere ng The Clash 2024 at The Voice Kids Philippines ngayong weekend. Narito ang aking chika. Isa laban sa lahat. 6th season na ng The Clash ngayong gabi. Nagbabalik sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas bilang judges ng weekly Tagisa ng Biritan. Asahan na raw ang mas matinding twists sa bagong season. Somehow na-attach kasi kami dahil nga alam mo yun na nalalaman namin yung mga backstory ng buhay nila, alam mo yun, buhay ng pamilya nila, mga ganun ba. Tapos, i-connect mo sa kanilang performance. So, nakakaiyak talaga pag yung, kunyari parehong magaling. Mahirap ang desisyon pag ganun. Kailangan kasi, isa lang talaga yung matitira. Parang pumapasok na yung fate at destiny sa level na yun. Pareho kayong magaling, pareho nyo dream ito, pero sa totoo lang, isa lang talaga. So, dapat ready rin sila dun na ma-accept yun. All geared up na rin si Julianne San Jose as she reunites with Raver Cruz as hosts. Bukas naman, Julianne will wear a different hat as a coach naman ng The Voice Kids Philippines. So The Clash, mas visible ako na nag-host. I can't really give comments and stuff like that. Pero sa The Voice, it's really, you give comments, give reviews, give feedback to the talents talaga. Tapos parang mas nabibigyan ng focus yung kapasidad ng contestant. Handa na rin ang mga kasama niyang coach na sina Billy Crawford at SB19 members Tel and Pablo. Si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang host ng The Voice Kids Philippines. At may tease na siya sa IG story ng inaabangang singing competition tomorrow.
Ikaw ba'y Team Ticket Secured o Team Sama ng Loob ngayong simula na ang online ticket selling para sa concert ni Olivia Rodrigo? Nagsimula kaninang 10 a.m. ang online ticket selling para sa special silver show ng Guts Tour ni Olivia sa Pilipinas. Umabot hanggang mahigit 700,000 ang queue. Kaya ang ilang fans na pa it's brutal out here na lang. Literal na jealousy tuloy ang feels ng mga hindi nakasecure. Sa September 29, magkakaroon ng over-the-counter ticket selling para sa concert. Thank you, Nelson. Mga kapuso, ang ilang fur babies natin, minsan nag-aastang tao na. Meron nga na ang hobby ay makipag-tug of war sa amo niya na naka-ponytail. Ang iba naman, kapag may nag-hello, sumisibat sa pinto palabas. Yan ang usapang pets ni Bernadette Reyes. Hello po? Apo? Sige po. Mas mabilis pa sa alas 4 kung lumabas ng pinto si Bunsoy the Labrador. Tila lagi itong sambit ng kanyang amo tuwing may parating na parcel. Hello po? Hello po? Hello po? Kaya si Bunsoy sanay na sa unang bati ng mga delivery rider. Hello po? Okay po, sige po. Kahit chillax pa, direksyong pinto si Bunsoy. You had me at hello, ika nga. Eto namang fur baby na si Nuggets, hindi mo malaman kung Shih Tzu ba o tuko. Todo kapit sa aircon o... Wow! Ang lamig sa kwarto mo! Kwento ng kanyang amo, nasanay na kasi sa buhay aircon si Nuggets. Madalas daw siyang hingalin kapag mainit. Napapaaray na tuloy ang fur parents sa electric bill. Ikaw nagbabayad ng kuryente, iha? Ang galing mo naman. Hindi naman kaya sa sobrang lamig, siya ay maging frozen nuggets? Parang teleserye ang ganap sa pagsabunot kay Aling Sonia. Ang kontrabida ng taon, si Kohi na kanyang golden retriever. Pero ang animoy sakitan, lambing lang daw ni Kohi. Target daw niya ang scrunchie o pantali ng buhok ng amo. Lalo na pagka, kakalaban lang yung scrunchie ko, huhugutin niya na naman. Hindi nga raw mawari ni Sonia kung bakit ang hilig mangagaw ni Kohi ng pantali sa buhok. Pero ang hindi raw maitatanggi, ang lambing humor ni Kohi. Ayan katulad yan. May nakita na naman siya. Malambing po kasi to sobrang lambing niya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.